Hindi ba kayo nagtataka yung New Testament? 400 silent years bago dumating si John the Baptist, bago dumating si Jesus. Di ba yung nagtataka? Kasi mga kapatid, pinakita ng Diyos yung cycle of defeat. 400 years rito, laging ganun na lang. Tahimik, walang boses ang Diyos. Ang mga tao laging natatalo. Yung, mga kapatid, yung ano nga lang yung makapagpadilat nga lang ng bulag, sabi nila, wala pang nakakagawa. Walang miracles. 400 years, walang miracles. Kalululuhan nila, kanuluhan nila. Halos wala silang nakitang gano'ng kalalaking kababalagan. Laging gano'n na lang, pautulit. Lagi silang talo. Lagi silang may anak na ipinanganak bulag, pinanganak lumpo. Laging talo, bayan ng Diyos yun. No? Pinagtatawanan sila ng bumundo. Wala, mas malaki na sa inyo, tapos talo ng din kayo. Ba't kayo maniniwala sa inyo? So, gano'n, parang gano'n. So, gano'n lang. Laging talo. Ang bayan ng Diyos, lalong naging reliyoso. No? Nagkaroon sila ng mga tradisyon. Sabi ni Jesus, na nagiging nababaliwala ang salita ng Diyos sa tradisyon. Amen. Kahit siya ay parang hindi naging welcome si Jesus dahil sa tradisyon. Itong tradisyon, ito paniniwala namin. Ito tinuturo sa amin. Ito idinoktrina sa amin. Yan. Lagi silang talo. Cycle of defeat. Talo ulit, laging talo. Amen. Lagi nila lang ganun. Sabi kaya, the yoke shall be destroyed by the anointing. Ang pamatok, ang pagkabihag ay mawawasak ng anointing. Kailangan mga kapatid yung daloy ng kapangyarihan ng pagiging disente, pagiging maayos. Amen? Decency and order has power. Panahon ni Solomon, disente sila, maayos sila. Dumating yung reyna ng Sheba, sabi ng reyna, kakalahati lang yung balitang na laman ko. Mula sa mababa, sa kaayusan nila, hanggang sa lahat, sa bantay, lahat maayos. Sabi ng reyna ng Sheba, grabe, kakalahati lang pala yung nabalitaan ko. Mga kapatid, hindi mahirap sa reyna magbigay ng yaman. Nung nakita yung kaayusan, decency, order. Mga kapatid, naranasan nyo ba yung magbibigay kayo ng malaking bagay? Malaking pera? Nagdadalawang isip ka? Hindi siya maayos eh. Hindi siya decente eh. Wala siyang kaayusan eh. Parang ibibigay mo, pero parang nasa likod na isip mo, parang hinahatak mo yung kamay mo. Parang gusto mong bawiin. Mga kapatid, yung reyna ng Sheba, walang hadlang sa kanya, binigay talaga niya. Mga kayamanan. Bakit? Kapangyarihan ng pagiging disente at kaayusan. Amen. Pangako ng Diyos ang kay Solomon. Solomon, ang kaharian mo ay magiging glorious. Magiging mapayapa. Higit pa kay David. Ikaw magtatayo ng templo. Mga kapatid, magkakaroon ka ng karapatan, magkaroon ng gawain, pari, priesthood, pag may kaayusan, pag may kadesentehan. Nagpoplo mula sa leader, pababa, papunta doon sa mga maliliit na mamamayan, maliliit na miyembro. Amen? Napakapayapa, napakasmooth. No? Nagpoplo siya na parang napakasmooth ang daloy. Hindi mo sabihin, yung daloy, hirap na hirap. Yung daloy, may paglaban, may problema. Hindi. Smooth na smooth yung daloy. Mula ulo sa pinuno, papunta pababa. Dumadaloy pababa. Napakaganda, napakasmooth. Walang hadlan. Walang sasabi, ilalaban ako. Ayoko. Hindi ako ang huli, ako ang unang nabibigyan ng anointing. Dadaluyan ng anointing oil. Hindi.
Magmumula sa taas, mga kapatid. Pababa yung anointing ng kapangyarihan. Power flow from the top, from the leadership, down to the member. Ang tawag natin sa katawan, membro ng mga katawan natin. Member of parts of the body. No? Membro. Mga kapatid, yun ang tawag natin sa katawan. Amen? Member. Mula sa pamunuan pababa. Di ba? Kasi sa Solomon, mga panahon na yun, pinakapayapa. Siya, kanyang kaharian, kanyang palasyo, kanyang pamunuan, kanyang bayan. Mga kapatid, wala pa akong alam na nagkaroon ng Syria, ng Damascus, na sakop, hawak si Solomon pala. Amen? Meron silang Juda, pinakasentro, parang Makati. Meron silang Israel, yung Samaria, parang probinsya, pero malaki yun. Meron siyang Syria, Damascus, ibang bayan yun, pero sakop ni Solomon. Kaya dumating yung mga hari, kahit Damascus, hari ng Damascus, propeta ng Israel, nag-aami. Amen? Kasi ito yung naging parte na ng panahon ni Solomon. Kahit yan ay taga-ibang bayan, yan ay inaanoy ng propeta ng Israel. Kahit taga-Syria na punta sa Israel, humingi ng tulong, kagaya ng General Naaman, gusto rin niyang gumaling sa kanyang sakit. At ang kanyang alipin ay taga-Israel. Nagsabi, meron. May propeta doon, gagaling ka doon. Kasi naging pahati sila ng Israel minsan, panahon ni Solomon. Kaya mga kapatid, napakaganda pag maganda daloy. Sumisimbolo yung Syria, yung Damascus ng kaduludulungan ng mundo. Amen? Alam nyo ngayon, yung Israel, ginigera na nila yung Egypt, ginigera na nila yung Damascus. Sabi nila kung ano, yung naging sakop ng Israel noon, gagawin na namin ngayon. Kaya yung mga ibang bansa na, ginigera na nila, tinubuhan na nila. Kasi, paano ni Solomon? Sa kanila yun. Ngayon yung nangyari, 2025 yung sinasabi ko baka isipin nyo nakaraan. Ngayon, ang nakalagay sa mga sundalo ngayon ng Israel, hindi yung parang palay, ang laki. Hugis ng mapa ng Amerika. Masyado malaki ang sakop yun. Andun yung Syria, andun yung papunta sa Egypt, Saudi. May parte ng Saudi ba silang malaki ang project nila ngayon. No? Ginagawa nila ngayon kasi gusto nila nakakuha ni Solomon, nakakuha nila ulit. Mga kapatid, kailangan ng magandang daloy. Anointing power mula sa taas pababa. Amen? Lahat yan. Sabi natin, yung Syria naman, hindi naman yan sa Diyos eh. Ibang bayan na yan. Hindi. Lahat ng pinuno, Diyos ang naglalagay dyan. Kasi lahat dyan may timetable, lahat dyan may gagawin. Kasi hindi pwedeng masira ang Bible. Kailangan ng Bible mangyari sa tamang panahon. Amen? Hindi pwedeng, yung gera, pinasabog ng Israel, wala na. Hindi na mangyari yung revelation. Hindi pwedeng ganun. Kaya kung sino yung leader dyan na ilalagay yan ng Diyos. Kasi, ibig na ito pa rin ng Diyos yung revelation, wala na, binura na sa mapa, ninuclear na yung, pinasabog na nuclear yung Israel, wala na. Hindi na natupad ang Diyos. Kaya yung nilalagay ng Diyos sa mga pinuno dyan, ilalagay niya. Siya maglalagay dyan. At yung magagawa niya, yun ang kaya niya gawin. Hindi niya pwedeng gawin yung hindi niya dapat gawin. Kahit Diyos. Kaya sabi niya, yung mga pamunuan na yan, Diyos ang naglalagay dyan. Igalan mo sila. Ha? Igagalan mo yung leader dahil siya yung leader nilagay ng Diyos.
Amen? Ang magulang, igagalang ng anak. Sasabihin ng mga tao, ang believer paano namin sa igalang mo lang. Amen? Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, ikaw masunod. Pero igagalang mo siya, mamahalin mo siya. Teacher, estudyante. Igagalang ng estudyante yung teacher. Di ba? Di pwede ang teacher ang yuyuko sa estudyante. Di pwede yung magulang yuyuko sa anak. Di ba? Liliit pa lang, boss na. Di ba? Ang gusto ng mga bata, hindi. Paano sila lalaki? Paano sila lulusot? Paano sila magiging matibay? Paano sila tatalino? Kung yung gusto nilang kainin, ang kakainin nila. Dapat ikaw magulang, alam mo ang pagkain nila. Ikaw ang dapat masunod. Amen? Ang mga bata dapat susunod sa kanilang magulang. Kasi pakakainin ka niya, palalakasin ka niya. Patitibayin ka niya. Amen? Ang bata kasi, hingin lang yan, candy. Hanggang doon lang siya. Amen? Sinabi sa Bible, ang lingkod ng Diyos dapat sinusunod na kanyang asawa ng kanyang mga anak. Amen? Pinapadaloy ng Diyos yung power mula sa pinuno papunta sa kanyang misis, sa kanyang mga anak. Sabi nga niya, para yung pamumuno dumaloy sa kanyang miyembro. Papunta na ngayon sa miyembro. Amen? Papunta na yan sa komunidad, sa kapitbahay. Para nang malaman ng isang lingkod ng Diyos effective, tingnan mo yung pamilya, tingnan mo yung kapitbahay. Doon malalaman kung effective siya. At pagka siya effective sa kanyang pamilya, pagka siya effective sa kanyang kapitbahay, effective din siya sa buong mundo. Mula sa Jerusalem, Samaria, hanggang kadulo-dulo ng mundo, effective yan. Amen? At sino mong effective, dinahalaman. Ayaw siya magsasalita. Pagkat may sinabi yan, maraming maghahadlang dyan. Meron nga ako nakita, binaril pa nga sa leeg eh. Ganun, kapag ka effective ka. Hanggang patayin ka pa. Amen? Mga kapatid, ang effective, hindi natatakot sabihin ng totoo. Amen? Ang effective, nakahanda ng mamatay. Hindi po pwede siya gumawa ng mali, tapos napatay siya, diretso siya sa impyerno. Ang effective, hindi gagawa ng mali. Kasi, nasa mission siya, ang isang paa niya nasa hukay na para komando. Pagka ikaw nag-volunteer ka bilang komando, umakbang ka ng ganon, sa mga komando, sundalo, patatayin ko yung ganyan. O, may mission tayong delikado, nakakamatay. Sino rito mag-volunteer? Hakbang ka lang na isang hakbang. Abante ka lang. Isang linya lang yan, ha? Abante ka lang na isang hakbang. Volunteer ka na. At yung mission nyo ay nakakamatay. Mga kapatid, pag nag-volunteer ka, magsalita ng totoo. Nasa hukay na yung sa mukha. At hindi ka pwedeng gumawa ng mali. Hindi ka pwedeng gumawa ng mali. Na sa oras na ikaw ay namatay, diretso ka sa impyerno. Ang komando, ang misyon, nagmi-mission sa gawain ng Diyos, kahit sa church mo, kahit sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, sa sulagor nyo, sa eskwelahan nyo, kasama niyan, sa syudad nyo, ay ang isang paa mo nasa hukay na. Amen? Kaya ang tawag, last day. Mga huling araw, mga huling panahon. Di ba? Pag ikaw kumanto ka na, nahakbang ka na, lahat sila sa linyang ganyan, nasa likod mo, ikaw na yung nasa huling panahon. You are in your last day. You are in your end times. Huling panahon mo na. Kasi umabante ka na eh. Nag-volunteer ka na. Ako na. Mission ko na. May mission na ako.
isang paa mo nasa hukay na. Amen? Ang tawag doon ay witness, mga saksi ni Kristo. Amen? Ang pinakauling araw ng witness, yung sila'y napatay. Amen? Yung pinakaunang araw na sa witness, ay yung umabante yung kanang paa, nag-volunteer na siya. Isang paa niya nasa hukay na. Sino mang sasaksi? Sa korte nitong nakaraan, sa Senado. Pag nagsaksi sila, sabi nila, humingi po ako ng proteksyon sa aking pamilya. Kasi kung sila ipapatayin. Amen? Alam naman ng lahat yan. Nakalagay naman yan sa batas. O sino mang sasaksi? Tulungan natin. Bigyan natin ng witness protection program. Proteksyonan natin siya, pati pamilya niya, kung yun ang gusto niya. Kasi pag ikaw ng saksi, isa pa mo nasa hukay na. Alam mo, pasok na sa Senado, nandun nakaharang mga pulis, mga niyuyuko sila, may mga bulletproof sila. Pumapasok mo sa Senado, sasaksi lang sa Senado. Ang buhay nila, ang kanilang paa ay nasa hukay na yung isa. Amen? Kaya sila naka-bulletproof. Bakit naka-bulletproof? Pwede silang mabalik. Hinaharangan sila, pinapayuko yung ulo nila. Kasi yung ulo mo, pag tinamaan, patay na. Ang bulletproof, nasa katawan lang. So mga kapatid, dadalo yung kapangyarihan mula sa leader, sa misis niya, o mister niya, yung leader yung babae, mister, yung partner niya, at kanyang mga anak. Amen? Mula sa taas, pababa sa member. Amen? Ang mabuting tagasunod ay magiging mabuting pinuno. Dati din silang member. Sumusunod din sila. Amen? Alam din nila yung kalakaran. Alam nila yung kalakaran na pagiging member. Ngayon leader na sila. Amen? Nalaman nila yung kalakaran. Alam nila na makapangyarihan ang daloy mula sa pamunuhan, pababa sa member. Lahat may anointing. Amen? Hindi mo sisirain yung daloy ng anointing. Hindi, mas mataas ako dun sa leader. Ang anointing, ang kapangyarihan, dadaloy mula sa pamunuan, pababa sa membro, lahat makapangyarihan. Amen? Lahat powerful. Hindi mo sisirain yung daloy ng kapangyarihan, daloy ng anointing. At ang pinakamalakas na kapangyarihan, corporate anointing, na ang lahat na anoint ng Panginoon. Lahat mula leader hanggang katawan, na anoint ng Diyos. Alam mo pala na Solomon, i-dedicate yung templo, ang mga pare di makagalaw. Ang mga pare di makagalaw sa kapal ng presensya ng Diyos. Parang pader ang presensya ng Diyos. Makaranas ka, nandiyan ka, ginagalaw yung presensya ng Diyos, parang pader. Hindi ka makilos. Hindi sila makilos. Lahat anointed. Amen? Pati pare, pati pinakamataas na pare, pati hari, pati miyembro niya. Lahat anointed. Lahat dinaluyan ng langis. Lahat dinaluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Walang hindi makapangyarihan. Maranasan yung ganong kapangyarihan. Wala sa kanilang makagalaw sa kapal ng presensya ng Diyos. Wala makagalaw. Parang pader yung presensya ng Diyos. Parang pader nila hindi tayo makagalaw sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? At sabihin niyo sa akin, sino hindi gagalang kay Solomon sa araw na yan? Si Solomon na nagsalita doon. Ang sabi ni Solomon, pinakasikat na nasabi ni Solomon, na laging ginasabi yan, if my people will humble themselves and pray, I will hear from heaven and I will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Pinakasikat na sinabi ng Solomon nung dinedicate yung templo. Sino hindi maniniwala ng Solomon?
sa lakas ng kapangyarihan niya. Idinaloy mula sa taas pababa. Siya ang inanoy. Siya ang pumalit kay David. Amen? Mga kapatid, huwag natin sisirain ang daloy ng langis na kapangyarihan ng Diyos. Mula sa pamunuan, pababa. Amen? Huwag natin sisirain ang daloy ng kapangyarihan ng Diyos. Lahat may anointing. Lahat may kapangyarihan. Lahat powerful. Huwag lang natin sisirain ang direksyon ng daloy ng langis ng kapangyarihan ng Diyos. Ito'y pababa, hindi pataas. Kung na miyembro pataas, hindi. Wala dadaloy na anointing mula baba pataas. Yung leader ang susunod sa miyembro, hindi. Yung teacher, yung estudyante susundin ng teacher, hindi. Mga kapatid, po palaging pababa. Amen. Basta pinili ng Diyos yan. Yun yan. Yun na yan. Mga kapatid, kahit ang diablo, ginaya yung kaharian ng Diyos. Sinungaling ang diablo, ginaya niya yung kaharian ng Diyos, yung kanilang pagkakaisa. Meron silang nakaplanong pang 1 taon. Meron silang 9 na taon na pagpaplano. Ginaya lang niya yan sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, nais kong maging kagaya ng Diyos. Lahat ginaya niya. Alam niya, wala nang tatalino pa sa Diyos. Kaya lahat ng sa Diyos, ginaya niya. Lahat, ang pamunuan, lahat. Ang sabi ni Jesus, kung si Satanas, labang kay Satanas, paano siya makakatayo? Kahit diablo, nagkakaisa. Amen? Kaya kahit masama, kahit demonyo, nagkakaisa, para lang siya makatayo. Kahit, alam niyo mga kapatid, pag wala nagkaisa, panalo na ang kaliwangan. Wala nang dilim. Kasi, kanya-kanya si Satanas eh. Si Satanas, kinakasaw si Satanas. Yung kaharian, sabi ni Jesus, hindi niya makakatayo. Liwanag na lang ang panalo. Kahit demonyo, nagkakaisa. Amen? Kaya lalo tayong dapat magkaisa. Demonyo, nagkaisa eh. Kasi pag wala silang pagkakaisa, talo niya. Mga kapatid, ang kalaban natin, nagkakaisa. Huwag tayong papatalo sa kanila. Mga kapatid, alam ng diablo na pag hindi tayo nagkakaisa, talo tayo, hindi tayo makatayo. Sila nga, demonyo sila, masama sila. Kadiliman sila, nagkakaisa sila. Mas lalo po tayo dapat magkaisa. At ang diablo, ginaya lang ng diablo ang Diyos. Ginaya lang ng pagkakaisa. Amen? Ang pagkakaisa, sa liwanag talaga yan. Sa Bible, mas maraming nasulat na pagkakaisa kaysa sa salitang langit, kaysa sa salitang impyerno. Importante ang pagkakaisa. Ang kaharian ng Diyos ay well-structured. Masyadong maganda yung pamunuan nila. Yung pagkakasunod ng mga pinuno. Kumikilos ang kaharian ng Diyos para sa isang layunin. Sa isang, ito yung target nila. Para sa isang target. Meron silang plano sa 1 taon, yun ang ginagawa na, o pang 1 taon to. Dito tayo nakapokus. Meron silang 9 na taon. Yan. Kasi Satan, meron siyang 1 taon na plano, meron siyang 9 na taon plano. Kaya mga kapatid, ang kapangyarihan dadaloy mula sa leader pababa sa miyembro. May kaayusan, may kadisentihan. May ginawa kasi sa Aaron at si Miriam laban kay Moses. Amen? Hindi po dahil pamilya sila, kapatid sila, ate kuya sila, mas mataas na siya kay Moses, hindi po.
Pinili ng Diyos, pinili ng Diyos. Amen? Ano, kailangan igalang natin yung pinili ng Diyos. Nagagata nga doon, sabi ng Diyos, Moses, papatayin ko na lahat to. Si Moses pa nga nagsabi, Lord, wag. Nilabas mo sa Egypt, tapos pinatay mo lahat. Si Moses pa nga yung gano'n. Hindi nagkamali ang Diyos sa piliin si Moses. Ang Diyos pa nga nagsabi na, Moses, patayin na ito lahat. Sabi ni Moses, wag naman. Kasi nilabas mo na sa Egypt, tapos papatayin mo rin dito sa daan. Ano ang sabihin ng mga bansa? Nilabas ng Diyos sa Egypt, tapos pinatay din lang lahat. Moses, kasi sisimulan ko na yung bagong mga tao sa buhay mo. Yung anak mo, lahin mo na, doon na. Ikaw na yung bagong Abraham. Hindi, wag. Ayoko. Ako na lang ang tanggalin mo sa aklat ng buhay. Kung papatayin mo rin lang mga taong ito. Tingnan mo? Hindi nagkamali ang Diyos. Pinili si Moses. Baka kasi Miriam tsaka si Aaron yun. Baka sabihin, kasi Lord, ako na lang, patayin mo na lahat to. Patayin mo na si Moses. Hindi nagkamali ang Diyos. Pinili si Moses. Namagitan siya sa Israel. Lord, kung patayin lahat yan, ako na lang tanggalin mo sa aklat ng buhay. Kaysa patayin mo lahat yan. Ang tindi ng kanyang bargain sa Diyos. Kung patayin yan. Tsaka ikaw din ang kawawa dyan. Nilabas mo na Egypt, sa daan pinatay mo. Nakita nyo? So mga kapatid, dapat malaman natin sino yung pinuno ng Diyos na nilagay sa atin. Amen? Sino yung sinasabi ng Diyos na, patayin natin mga yan. Siya pa yung magsasabi, Lord, wag. Ako na lang tanggalin mo sa aklat ng buhay kung pagpapatayin mo sila. Sino yung pinili ng Diyos? Sino yung hindi nagkama ng Diyos kung pinili yung mga yan? Sino sila? No? Handa silang mapahamak para sa kanyang kawan. Yung ang laki ng bigat na nakaatong sa balikat niya. Kahit buhay niya, kaya niyang ibigay para sa kawan niya. Ginawa yan ni Pablo at naging dakila sa apostol. Nasulat niya yung halos buong New Testament. Baka 80% ng New Testament nasulat niya. Ang mabuting tagasunod, mabuting leader. Pamunuan na nanggaling sa tamang lugar. Galing sa taas. Hindi niya nilagay yung sarili niya. Hindi na sumunod si Pablo. Ako na leader. Mga kapatid, hindi. May nagpatong ng kamay sa kanya, si Ananias. Isang dakilang apostol. No? Natatakot din to kay Pablo. Kasi sabi niya, ito, pumapatay ito. Hindi, gagamitin ko yan. Huwag kang matakot sa kanya. Patungan mo siya ng kamay, huwag kang magduda. Malaki paggamit ko dyan. Gagamitin ko siya sa mga bansang hintil. At lumaganap ang kilusan, ang revival sa buong mundo. Si Pedro naging apostol ng mga Hudyo, si Pablo naging apostol ng mga hintil. Iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Mula Judea, Samaria, ng kaduluduluhan ng mundo. Isang napaka-kapangyarihang kilusan, movement, ang revival kahit saan. Makikita mo revival kahit saan. Amen? Kahit saan makikita mo. Konting kibot revival. Galing sa magandang galoy ng pamunuan. Langis mula sa pamunuan, pababa. Sabi ng mga tao, ayan, pinababayaan nila yung mga balot. Hindi na nabibigyan ng pagkain. Nagrereklamo na yung mga tao. Kaya sabi ng mga alagad, pumili tayo ng 7 puspos ng Espiritu Santo. At sila ang magbibigay. Sila ang bahala sa mga mesa para hindi mapabayaan yung mga balo. Habang kami naman ay prayer at salita ng Diyos.
Amen? Kasi ang pamunuan, kailangan may prayer, may salita ng Diyos, may word of God. Kailangan yung word of God nila anointed. Amen? Ang word of God nila kailangan galing sa prayer. Seryoso sila sa revival. Seryoso rin sila sa daloy ng pamunuan. Sinunod nila yung mga alagad. Yung mga alagad, sige, word of God kayo. Sige, prayer kayo. Kami naman, mesa kami. Amen? Hindi nga sabihin, kami na lang ang mga apostol, kayo na lang bahala sa mesa. Hindi ganun. Yung sinabi ng mga alagad, kukuha tayong 7, puspos ng Espiritu Santo sila sa mesa. Sumunod sila sa pamunuan. At naging maayos ang lahat. Alam nyo, si Esteban, ang mga to ay nagpapagaling ng may sakit. Yung 7 puspos ng Espiritu Santo. Alam nyo, sa karya ng Diyos, walang mahirap. Walang mahina. Walang victim. Kahit taga-asikaso ng mesa, kailangan puspos ng Espiritu Santo. Amen? E asumisuyo yung may mesa na yan, kailangan puspos ka ng Espiritu Santo. Kaya kahit sa revival, ano yung mga kapatid, isa ron sa Esteban, pinatay. Naging unang martir. Amen? At nakita niyo ni Pablo, kay Pablo nilagay yung mga damit, yung mga babato. Ibig sabihin, payagan mo kami. Babatiin namin si Esteban. Ibig sabihin nung nilagay yung mga damit nila, yung mga balaban nila kay Esteban. Ibig sabihin napapaalam. Payagan mo na kami, aprobahan mo yung pagbato namin dito sa pagpatay. Pinayagan niya ni Pablo. Di nagtagal si Pablo ay naging Kristiyano, naging dakilang apostol. Amen? Makakapagkat ang dugo ng martir, hindi nasasayang. Dugo ng saksi. Ang pinakahuling mangyayari sa saksi, ano siya yung mga patay. Pinakahuli yun. Amen? Kasi nag-volunteer ka para komando, humakbang ka ng isa. Habang iba, isang linyang gano'n, di pa nakakbang. Ang isang mukhaan, nasa hukay na. Ang pinakahuli mong araw sa lupa, ito'y mapatay. Amen? Lahat kayo komando, pero ito pa lang yung nag-volunteer, yung mahumakbang. Mas malayo sila ng isang hakbang. Yung nasa likuran na iba, makomando rin yung dami. Pero hindi pa sila nag-volunteer. Amen? Hindi pa sila nag-volunteer. Kasi mga kapatid, pero darating araw, mag-volunteer din yun. Amen? Hindi, ibig sabihin na hindi pa sila nag-volunteer, hindi na mag-volunteer kaya kailan, hindi gano'n. Dumating araw si Pablo, nag-volunteer na rin. Mamamatay na rin siya para kay Jesus. Nung una, siya yung sa kanya nagpaalam para patayin si Esteban. Kaya dumating araw, si Pablo na sa sarili niya nag-volunteer na rin. Hindi pa nag-volunteer, hindi na mag-volunteer kahit kailan. Sa dami ng komando, may panahon para sila umakbang ng isang hakbang para mag-volunteer din. Darating din yung araw nila. Amen? Kasi ang pag-volunteer sarili mong pusa. Amen? Ang mamatay para kay Jesus, hindi ka napipilitan. Hindi tutulak ka nung leader. Volunteer ka. Ayoko. Sarili mo yan. Ikaw mag-volunteer sa sarili mo. Mamatay si Jesus para sa akin. Mamamatay din ako kay Jesus ngayon para sa kanya. Mag-volunteer ka sa sarili mo. Hindi pwede tinulak ka. Tinulak ko ni Pastor. Tinulak ko ni Pedro. Tinulak ko ni Pablo. Sarili mo yan. Yung mga humuli, kinatanong sila. Ano? Yun ang tanong, isang sagot. Tatanggihan mo sa Jesus, mabubuhay ka, o hindi mo itatanggihan, mamamatay ka ngayon. Yun lang yun. Isang tanong, isang sagot, doon lang yung matatapos. Amen? Dito nga sa bansang Arabo tinanggi, pero pinatay pa rin. Ang sabi nila,
nagawa mo yung kay Jesus, mas magagawa mo yung kay, kay Muhammad. Kung nagawa mo yan kay Jesus, magagawa mo yan kay Muhammad. Pinatay din yung tumanggi kay Jesus. Kawawa naman. Pag pinatay mo yung di tumanggi, sa langit yan. Pinatay mo yung tumanggi, saan sila pupunta? Saan? Sa langit. Tinanggi na nga. Naisahan sila ng demonyo. Dinala lang sila sa impyerno. Amen? Ang diablo sinumalik. Sabi niya sila, tanggihan mo na si Jesus. Tanggihan mo na, bubuhayin ka namin. Yung pala, gusto pala ng diablo, dali ng mga tao, ng mga Kristyano sa impyerno. Tatanggi, tapos mamamatay din pa, papatayin din pala. Hindi pala totoo yung kanilang pangako. Ang dakilang kapangyarihan ay manggagaling sa komunidad papunta sa sanlibutan. Naging makapangyarihan ka sa mga kapitbahay mo, sa pamilya mo, papunta to sa dulo ng mundo. Masabi? Jerusalem. Hindi sinabi na, punta kayo sa mundo. Kailangan maging effective ka sa pamilya mo, sa kamag-anak mo, sa kapitbahay mo. At ikay papunta na, palayo ka na, papunta ka sa mga bansa. Amen? Jerusalem, kapitbahay mo, pamilya mo. Amen? Bago ka lumayo sa Samaria. Sino yung Samaria? Sila yung mga hindi kasundo ng Hudyo. Hindi nagsasama yan. Hindi nakikibuan yan. No? Hindi nakikita, hindi yung pinupuntahan. Siguro may kalayuan niya. Hindi naman pwede hindi tayo magkikibuan, magtatayo ko ng bahay sa tabi mo. Hindi naman ganun, malayo yan. Isang syudad din yan. Samaria. Papunta sa Samaria, papunta sa dulo ng mundo. Kahit yung mga galit sa'yo, magiging kasundo mo. Samaria. Sinabi ni Jesus yan, Judea, Samaria, hanggang dulo ng mundo. Magiging effective ka. Amen? Ang gusto na Jesus, effective tayo. Pag effective ka, ipe-persecute ka, lalabanan ka, pahihintuin ka, papatayin ka. Yun lang yun. Mga kapatid, pag natuturo ka ng Bible, may dala kang espada. Dinalabanan mo yung kadiliman. Sa ayaw sa gusto mo, nahadlanan ka ng mga yan. Gagamitin pamilya mo. Magkakaroon ng pressure sa pamilya mo. Pahirapan natin itong taong ito. Hawak niya Bible, natuturo siya ng Bible, pahirapan natin. Pahirapan pamilya. Gagamitin pamilya mo. Matuturo sa kapitbahay mo o kontra kapitbahay mo. Baka pabarangay ka pa ganyan. Tuturo, ayaw namin natuturo ng Bible dito. Mga kapatid, pag natuturo ka ng Bible, may dala kang espada. Nakikipaglaban ka sa kadiliman. Amen? Alam mo, napanood ko yung mga testimony ng mga Muslim. Umiiyak sila. Okay na. Nagising kami sa katotohanan. Jesus pala ang Diyos. Alam mo mga babae, kinukulong. Kabila, akala ko mamamatay na kami. Umiiyakan sila. Ang dami mga Muslim na panood ko, puro mga testimony. Nagtetestimony sila, sabi nila, grabe din ang sa persecution. Gusto na kami patayin sa lugar namin. Pamilya namin, naging Kristiyano. Hindi lang siya naging Kristiyano, buong pamilya nila naging Kristiyano. At buong pamilya nila, gustong patayin ng mga kapitbahay nila, puro ganun ang religion. Gusto nang patayin. Mga Arabo sila. Mga kapatid. Hindi pa yan nangangaral. Naging Kristiyano pa lang yan. Paano pag nangaral ka pa? Buong pamilya gusto patayin ng mga Arabo. Buong pamilya na. Di pa nangaral yan. Nag-iiyakan sila.
Mga kapatid, ng mga bago na to, matatapang. Paano pa kaya tayo? Amen? Handa lang silang mamatay. Nakukulong pa. Mga babae yan, ha? Kinukulong. Mga kapatid, pag naturo ka ng Bible, espada hawak mo, nakikipaglabang ka. Yan yung baril mo. Ito yung espada mo. Amen? Ito baril mo, espada mo. Mga kapatid, marami po tayong matututunan ngayon. Bakit ka naging pinakamakapangyayang tao sa buong mundo? Bakit ikaw ang pinakamakalakas na tao sa buong mundo? Dahil sa daloy ng langis, mula pa mga pagbuba. Makikita natin yan. Mga kapatid, sabi ng centurion, 100 sundalo hawak niya. May sakit yung alipin niya. Sabi ng centurion, Guro, Panginoon, hindi po dapat sa ilalim ng bubong niyo. Sabihin mo lang, mangyayari. Just say the word, and it shall come to pass. Cancer, patay, mabubuhay. Cancer, gagaling. Sabihin mo lang. Kasi po, Panginoon, meron po akong mga sundalo. Pag sinabi ko, ginagawa. Pag sinabi ko dun sa kabila, ginagawa din. Kaya, Panginoon, sabihin mo lang, mangyayari. Cancer, gagaling, patay, mabubuhay. Mga kapatid, pag dumaloy na maganda ang anointing, ang pamunuan mula taas pa baba, lahat ng sasabihin mo mangyayari. Just say the word. Pag sinabi mo, Cancer, gumaling ka! Gagaling. Kasi maganda yung daloy ng pulo ng pamunuan mula taas pa baba. Sabi ng sundalo, Sir, Panginoon, meron po akong pinuno ako, meron po nasa ilalim sa akin. Pag sinabi ko, ginagawa. Maganda yung daloy ng pamunuan. Ang sinasabi niya, ginagawa ng nasa ilalim niya. At sabi niya kay Jesus, Panginoon Jesus, sabihin mo lang. Gagawin niya, nangyayari yan. Pag sinabi mong cancer, gumaling ka, gagaling. Panginoon Jesus, pag sinabi mo yung patay, mabubuhay. Bakit? Kasi maganda yung dami ng pamunuan. Taas pa ba? Mga kapatid, hindi tayo pumunta rito. Leader na ako. Ang sasabihin mo, hindi mangyayari. Bakit putol ang daloy ng pamunuan? Ibig sabihin ng exousia, authority, delegated authority, tuloy-tuloy. May mga ranggo yan. Ito yung number 1, may number 2, number 3. Hindi pwedeng bigla number 20. Putol. O kanina man ipapasa ako, wala eh. Pag sinabi mo, cancer, gumaling ka, hindi mo ganun. Pag sinabi mo, patay, gumaling, mabuhay ka, hindi mo bubuhay. Bakit? Wala ka sa daloy ng authority ng exousia. Walang dunamis, walang kapangyarihan. Pagputol, sira yung daloy ng exousia ng otoridad, pamunuan. Sabi ng centurion, Panginoon, pinuno po ako, sinusunod po ako nasa baba. Amen? Sa pamunuan, maraming pinuno iba-iba. May leader, may assistant leader. Yung assistant leader, sumusunod sa leader. Tuloy-tuloy yan, hanggang miyembro yan. Lahat anointed, lahat makapangyarihan. Panahon ni Solomon, lahat makapangyarihan at anointed. Ang presensya ng Diyos napakakapal. Mga pare, hindi makakilos. Ang presensya ng Diyos parang pader. Sobrang kapal. Lahat anointed. Lahat dinaluyan ng langis. Lahat dinaluyan ng kapangyarihan. Sinabi nga kanina, nabanggit kanina, yung 7 na nag-aaral ng mga mesa, nagkalat ng mga revival. Lahat anointed. Amen? Makapangyarihan ng dila mo.
pagtuloy-tuloy tayo. Kahit nasa baba ka, walang Kristiyanong mahina. Basta naayon ka sa pamunuan. Kahit member lang ako, sa ngalan ng Diyos walang mahina. Walang powerless. Walang maliit. Amen. Mga kapatid, alam mo promising ngayon ni Sir Barads? Kahit mga muso, gagamitin mga preacher. Sabi niya gagamitin sa power, lahat. Wala nang pipiling edad, kahit baby pa lang, 1 year old, 2 years old. Kagaya ni Enoch, kagaya ni Eman, lahat. Magugulat ko paano gagamitin ng Diyos yung mga ganyan edad pagdating ng panahon. Matindi ang nangyayari, persecution. Matindi rin ang paggamit ng Diyos sa lahat ng klase ng edad. Magugulat kayo, sa karya ng Diyos, walang mahina, walang maliit. Amen? Manood kayo ng mga video ng Sir Barads. Magugulat kayo paano gagamitin ng Diyos sa uminaraw. Ang mga bata, mga musmos, kahit baby pa. Bago magkaroon ng worldwide revival, nagkaroon muna ng pagkalat ng malaking takot sa Diyos. Judgment begins in the house of the Lord. Isimula muna sa atin. Leader ka, kailangan ang asawa mo, papasakot siya, kailangan ang anak mo. Kasi dadali din yan sa mga tao mo, sa mga miyembro mo. Ano yan sa tira, nasa loob. On the spot, namamatay. Kumalat yung takot sa buong mundo, lahat ng church sa buong mundo. Ang revival, tabi-tabi lang kahit saan. 200 years na Kristiyano yung buong mundo. Tayo, 2,000 years na, kalahati pa lang Kristiyano sa buong mundo, kakalahati. Hindi daan taon ang pinag-usapan natin, 1,000 taon na. Kakalahati pa lang ng buong mundo. Bakit? Hindi pa kumalat ang takot sa Diyos. Bakit mga kapatid? Nandiyan pa yung pagsisinungaling, nandiyan pagiging selfish. Binenta mo ba lahat? Opo. Baka sarili, nangupit. Kaya, wala revival sa buong mundo. Hindi naaabot ang buong mundo. Amen? Pero nung nawala yon, nagkaroon ng takot sa Diyos. Ano mawala mga kapatid pag natakot sa Diyos? Tanggalin na natin ang pagsisinungaling. Tanggalin na natin yung pagiging makasarili. Tanggalin na natin yung personal gain. Personal na pakinabang. Kung hindi, mapapagaya tayo sa mga asawang to. On the spot namatay. Nagkaroon sila ng takot sa Diyos. Nagkaroon ng revival sa buong mundo. Worldwide revival. Amen? Worldwide revival. Napakadali. Mga kapatid, yan ang hadlang sa worldwide revival. Ang hatol ng Diyos magsisimula sa pamilya ng Diyos. Ano yung hatol? Kapangyarihan niya ng Diyos. Hahatulan niya yung mga bayan. Sino mo? Jonah, punta ka sa Ninive. Sabi ni Jonah, gusto ko mamatay lahat ng mga tao. Ibig na pagpunta ako sa Ninive, punta ako sa Jopa ba yun? Jopa sa Tarsus, Spain, Espanya, Europe. Pumunta siya sa nagkaroon ng mga bagyo. Nagpahagi siya sa dagat. Dinala siya ng malaking isla doon sa Ninive. Yung Ninive, niligtas ng Diyos. Nagsisi sila. Mga kapatid, hinatulan, niligtas. Amen? Judgment begins at the house of the Lord. Ang word of God, tricky. Judgment, salvation. Di ba? Yung mga tao 40 days, pati mga hayop pinagpasting.
Fasting ng mga tao, mga bata, pati hayop fasting. Hindi rin kakain. Eh, sigurado talaga, Diyos maawa. Imbis na judgment, gugunawin ng Diyos yung makapangyarihang kaharian ng Nineveh. Ano yan eh, kung di ako nagamay. Assyria o Syria, di ba lang? Assyria ka. Makapangyarihan yan. Yan ang sumakot ng buong mundo eh. Nagsisi, kundi gugunawin daw. Judgment, naging salvation. Judgment begins at the house of God. Sino inuna? Si Jonah. Sino sumunod? Nineveh. Magsisimula sa atin ang hatol, ang kaligtasan. Amen? Iniligtas ka muna ng Diyos. Si Jonah, sa Jonah chapter 3, ang mga sinasabi niya patungkol sa kamatayan. Namatay si Jonah. 3 araw sa tiyan ng isda. Paano ka mabubuhay dun? Binabanggit niya rin ng Sheol. Namatay si Jonah. Ang judgment magsisimula sa atin. Pagkatapos pupunta rin sa pag-missionan natin, sila maliligtas. Bago mo maligtas yung missionan mo, ililigtas ka muna ng Diyos. Amen? Bago atulan ng Diyos yung missionan mo, ikaw muna ang hatulan. Amen? Nakakatagong salvation. Salvation. Judgment pala. Di ba? Natatago. Paano malalaman ang salvation? Kung tama yung mga judgment. Yan. Kaya mga kapatid, judgment begins at the house of the Lord. Bayan niya muna ang hatulan niya bago ang buong mundo. Mga kapatid, ang Israel din nakikinig kay Moses. Lagi nilang tinatanggihan sa Moses. Sabi ni Miriam, ate kami, kuya yung lahat. Bariwalay niya. Laging binabaliwala. Ano nangyari kay Miriam, kay nakakentong? Inilabas kasi mahahawa niya yung iba lahat. Mahahawa na. Labas. Paglabas, puting-puti. Hindi siya maputi. Pumuti sa ketong. Lahat ng puti na yun, ketong yun. Lahat, balat na balat ng ketong. Naging kaliskis. Yung iba naman, lumaban. Bumuka ng lupa, nilunok sila ng lupa. Nalibing silang buhay. Iba naman, natuklaw ng ahas. Mga dalangin binabaliwala si Moses. Judgment begins at the house of the Lord. Pagkatapos si Moses sa Diyos pa naman. Ayun, sinasakop na nila Jericho. Mga bansa na lahat, hanggang ngayon, Israel na. Magsisimula ang judgment sa bayan ng Diyos. Natanggal lahat yung mga dati, yung matatanda, natanggal at patay, kung sa isang namamatay. Napalitan na lahat, puro kabataan na lahat, pinanganak sa daan. Tapos kukunin na ngayon nila yung mga bansang dadaanan nila na magiging Israel. Judgment begins at the house of the Lord. Magsisimula sa atin. Lilinisin niya muna tayo bago niya linisin ang buong mundo. Amen? Tayo muna lilinisin niya. Tayo muna yung liwanag bago magliwanag sa buong mundo. Tayo muna yung maging liwanag. Amen? Mga kapatid, kaya to, malaking project to. Amen? Kaya to, kanina, prayer natin kanina, Lord, mag-iisip-isip kami, magdidesisyon talaga kami dito. Kung sasali kami, yung ano ba? Amen? Pag maganda ang daloy ng pamunuan, maganda, masasakop mo ang buong mundo. Amen? Tama kay Gideon. Ang dami natin, 10,000 tayo. Lahat ng iinom na parang aso uminom. Dinidilaan yung ilog. Tanggal. Paunti ng paunti.
Yung iba, ang inunahin na kinakamay. Sige, sali ka. Sabi muna, sinabi muna ni Gideon, o mga natatakot, uwi na. O di, umuwi na. Nakunti na lang. Tapos yung uminom na kakamay na gano'n, yun, nasali yun. 300 na natin. Yung 10,000, naging 300. Tapos, ang kalaban, kasing dami ng buhangin sa dagat. Ang lalaban, ang Israelita, 300 lang. Ito pa, ang sandata nila, trumpeta at banga. Ano kalalaban nun? Ang kalaban mo ay meron kang apoy. Meron kang banga. Kung ano yung sinabi ng leader, sinusunod. Eto na, lumaban na sila. Binasag nila yung mga banga. Bawat isa sa kanila may liwanag. Meron silang sulok. Mga kapatid, sa panahon na yon, ang isang sulok ay napakarami, libo-libo. Amen? Binasag nila yung banga, ang tunog na yun ay lumalagas ang mga sundalo, mga karawahe, ang tunog nun. Napakawari ng mga tao, 300 na sulok. Tano tayo dyan, kakalati lang tayo dyan. 300 na sulok, patong pa sunod, libo-libo. Tinalo ng ni Gideon yung mga kalaban sa nakikita na 300 na sulok, napakadami yan. Talo ko dyan. Talo kami dyan. Alam mo, natarantara sila nagsakitan. Natarantara sila, natalo sila. Mga kapatid, ginamit ng Diyos yung karunungan. Ipinasa niya kay Gideon. At si Gideon, ibinigay yun sa kanyang mga 300 na tao. Nanalo sila. Walang nagreklamo. Walang lumabang. Kaya naman sila nanalo. Nagkaisa sila. Sabi na, espada ni Gideon. Amen? Kaya mga kapatid, kasi ang pagkatalo, laging tuloy-tuloy lang, naulit lang. Kailangan masira yan. Kailangan ng mga member, i-empower nila yung leader. No? Ang member, susundin yung leader. At dahil sinusunod nila yung leader, walang member na mahina. Sabi ni Jesus, sabi ng centurion, sabihin mo na, mangyayari. Kasi maganda ang daloy ng Panginoon. Ang leader sinusunod. Ikaw din, mangyayari din sa iyo yan. Sabihin mo lang ang salita, gagawin. Cancel, kumali, gagawin yan. Patay, mabubuhay na. Amen? Kasi maganda ang daloy ng Panginoon. May suluran. Hindi dahil po tayo may pera, tayo ay okay na. Si Satanas hindi niya kayang i-garantiya yung kaligtasan mo. Pag binigyan ka ng Satan ng pera, ng mga yaman, hindi mo masasabing may kaligtasan ka o ligtas ka. Pero may pera ka, may yaman ka. Mga kapatid, hindi ibig sabihin may pera ka, effective ka na. Hindi mo. Kasi kung pera ay pagiging effective, sinunod na ni Jesus sa Satan. Pero binaliwala niya. Sabi niya, mas malaga sa salita ng Diyos. Mas malaga sundin mo ang Diyos. Isambahin mo ang Diyos. Hindi mas mababa ang sasambahin. Diyos ang number 1, mataas. Nandun magsimula ang sumuran sa Diyos. Dadalo itong gamiyembro. At nangyari ng sa Panginoon Jesus, ang mga sakit gumagaling, patay na mabuhay. Nagkaroon ng revival, panani.
John the Baptist, panahon ni Jesus. Bagamat wala nang kababalagan si John the Baptist sa mga tao nagsisisi. Ang mga tao na sunod sa salita ng Diyos, bagamat walang kapangyarihan nakikita, walang gumagaling, pero sila'y nasunod, nagsisisi. Pag sinabing magsisi ka, huwag mo na yan gawin, huwag ka na mangutong, mga sundalo, o yung mga nangingi ng gusto, huwag na mangupit, ginagawa nila. Nagkaroon ng revival, nagkaroon ng pagsusunuran, panahon ni Jesus. Andun yung kaligtasan. Amen? Oo, walang pera si John the Baptist. Para lang siyang ermitanyo, pero siya ay may kaligtasan. Amen? Merong sowing and reaping. Nagtanim ka. Ang salita ng Diyos, pinakikinggan. Ang salita ng Diyos, ginagawa. Ang salita ng Diyos, binabahagi. Ibibigay mo sa tao. Isang araw, aami ka. Amen? Ibinibigay mo ito sa pamilya mo, sa kapitbahay mo. Magiging effective ka at magiging effective ka na rin sa buong mundo. Effective ka sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, effective ka na sa buong mundo. Sabi ni Jesus, bago mo tanggalin ang puwing ng iba, tanggalin mo muna ang puwing mo. Kailangan tayo muna ayusin ng Diyos. Bago niya ayusin yung pamilya mo, yung kapitbahay mo, bago niya ayusin ang buong mundo. Tanggalin muna natin ating mga puwing. Amen? Puwing muna natin. Hindi mahina si Jesus. Ang problema lang, unahin natin ang dapat muna natin unahin. Sarili muna natin, linisin muna ito. Katawan muna ni Kristo, linisin. Pagkatapos ng gano'n. Amen? Sabi na Jesus, hindi pwedeng gabayan ng bulag ang bulag. Kailangan gumaling muna yung ating kabulagan. Matanggal muna yung ating mga puwing. Amen? Para madala mo yung mga bulag, maakay mo. Gumaling sila. Hindi sila pakalat-kalat at masagasaan. Alam mo, nakasakay mo sa palapala? Paliko-liko, alam niya, malapit na isin. Bumaba. Alam mo saan dumaan? Aandarin sasakyan, doon dumaan sa muntik masagasaan. Muntik mapisa. Naawa yung mga tao doon, hindi na ba yan? Para silang train. Yung dalawang bulag, bayan ganun. Bayan ganyan. Tapos yung mag-aaray sa kanya, kinuha yung kamay ng isa, para silang train, tuloy-tuloy. Maganda ka na hawak niya. Pasok sa isa. Dahil bulag, nagpapasagasa, di na alam, nagpapasagasa na sila. Dumaan sila sa mga sasakyan na aandar na gano'n, aarangkada na. Manawa yung mga nakakita, dito. Mga kapatid, pagbilingin muna natin yung ating kabulagan bago tayo makapag-akay ng mga bulag. Bago natin maakay yung ating mga misis, yung ating mga anak, yung ating mga kapitbahay, ayusin muna natin ang Diyos ang ating kabulagan, ating puwing. Amen? Doon pa lang tayo magiging effective sa ating pamilya. Sa ating kapitbahay, magiging effective na rin tayo sa buong mundo. Amen? Malaki ang ating assignment. Amen? Kasi ang pagkatalo, tuloy-tuloy lang yun. Lagi na nauulit yan. Hanggang hindi natin naayos yung pinaka-ugat ng problema. Lagi na lang yung ganun. Hindi niya mababago. Lagi na lang tayong bulag. Nag-aaki ng bulag. Amen? Mga kapatid, hindi naman dahil bulag, wala na siyang pagmamahal. Amen? Ang sabi niya, Jesus daw, puspos ng katotohanan, grasya o pag-ibig. Hindi puro pag-ibig, hindi puro grace, hindi puro biyaya. Katotohanan. Tanggal yung kabulagan. Tanggal yung puwing. Amen? Inutusan ng Diyos si Jonah, wala siyang pag-ibig. Lord, ba't ka nakuutos sa tao walang pag-ibig? Hindi yan bulag eh. Ako na bahala sa pagiging hindi siya wala siyang love, wala siyang grace, ako na bahala dun. Hatulang ko yan. Matatanggal yung magiging labing
Pero tagal mga idol, lagi. Nagreklamo pa rin siya, nung namatay yung halaman. Niligtas na ng Diyos yung Ninive eh. Mamaktan pa rin. Diba? Mga kapatid, gagamitin ng Diyos ang available. Kaya sa ngayon, wala pa silang love, wala pa silang grace. Si Jesus kasi, full of truth, full of grace. Puno siya ng pagmamahal. Si Jonah, wala na. Pero ginagamit ng Diyos sino available. Mga Ninive, sino available dito? May love nga, wala namang truth. Kinuha niya yung hindi bulag. Jonah, takas naman. Pero natulan ng Diyos, wala magagawa, natulan na siya ng Diyos. Sumunod na. Napilitan na eh. Lord, surrender na. Ikaw masusunod sa akin. Kundi, patay ako. Kundi, impyerno ako. Sinabi niya totoo, ang katotohanan magliligtas. The truth shall set you free. Mga kapatid, sa Bible, hindi nililiitan ng halaga ang Bible. Hindi siya pinapakiusap. Sige na, mahawa ka na. Sige na. Mga kapatid, pag sinabi mo yung katotohanan, nasa kanila na yun. Ang katotohanan magliligtas sa kanila. Kung minaliit nila to, sila nawalan. Mga kapatid, ganun ang ugali ni Jonah. Pero sila naligtas. Naniwala sila kay Jonah. Nag-fasting sila, pati yung mga hayop nag-fasting. Mga kapatid, ang katotohanan ay napakalaga. Ang katotohanan ay parang ilaw. Amen? Hindi natin binabaliwala yung love. Kasi si Jesus, perfect yan eh. Nasa kanya yung full of truth, full of grace siya. Marami siyang pag-ibig. Sabi ng Bible, God is love. May kilala mong Diyos pag tinignan mo si Jesus. Kapit si Aring Ahab ay laging may cycle of defeat. Lagi siyang talo. Kasi meron doon Jezebel. Si Jezebel, di naman siya yung hari. Pero parang siya yung hari doon. Sinira niya yung daloy ng pamunuan. At bandang dulo nito, si Aring Ahab gusto niya ng ubasan. Ang ginawa ni Jezebel, pinapatay yung ari, sinabot, at ibinigay yon kay Aring Ahab. Nakita nyo? Si Aring Ahab, hindi siya magdidesisyon ng sarili niya. Gusto ko yung ubasan, pero hindi ako makapag-desisyon ng sarili ko. Anointed ako eh. Hindi ako makakapatay ng tao para kunin yung ubasan niya. Meron Jezebel. Nalaman nyo ni Jezebel. Ang ginawa ni Jezebel, pinapatay si Nabot. Ibinigay kay Ahab yung gusto niya. Ayun, nagulang sila ng Diyos. Pareho silang namatay. Mga kapatid, pag may Jezebel, ang dulo niya, pagkawasak. Amen? Kaya, kailangan mawala yung spirito ni Jezebel. Kailangan maging maganda yung daloy. Ito yung pinili ng Diyos, pababa. At lahat magiging anointed. Mula pamunuan hanggang sa pinakamababa, lahat anointed. Lahat makapangyarihan. Lahat bababaan ng Espiritu Santo. Amen? Kailangan maganda ang daloy ng pamunuan. Kailangan walang daya. Amen? Kaya nangyayari ka naman sa pira, may daya, may nagsinungaling, may personal na personal gain. Amen? Yan. Napakaliit lang ng 200 years. Napakaigsi lang yan. Masakop mo yung buong mundo. Liit lang yan, maliit lang yan. Napaka-eksi lang yan. Kung sa ating panahon, baka 100 years na lang. Masakot na yung buong mundo. Kalahati na eh. So 100 years mo na lang yung sasakupin para dun sa kalahati. Kailangan mawala yung ating pagsisinungaling. Yung ating pagiging makasarili. Pagtan natin ang takot sa Diyos. Sabi ni Jesus, doon sa lalaki na pinuno,
na nagawa yung Ten Commandments mula nung siya'y bata pa. Sabi ni Pedro, sabi ni Jesus, mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mayaman. Mabuti pa ang namelo makapasok butas ng karayom kaysa ang mayaman sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Pedro, Panginoon, may maligtas pa kaya? Mga kapatid, ba't sinabi ni Pedro yun? Kasi yung mayaman na binabanggit dito, ginawa yung Ten Commandments mula nung bata pa siya. Perfect niya. Sabi ni Pedro, Panginoon, may maligtas pa kaya? Kung etong hatol mo sa taong gumagawa ng Ten Commandments mula nung bata pa siya, perfect niya, bakit pa kaya kami? Sabi ni Jesus, ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Sabi ni Pedro, Panginoon, iniwan na po namin lahat. Nakita niyo naman. Sabi ni Jesus, sino man ang iwan ng bahay, kapatid na babae, tatay, nanay, asawa, mga anak, mga lupain, para sa aming pangalan, tatanggap ng 100-fold, tatanggap ng ani. At sa kabilang buhay, buhay na walang hanggan. Ang una magiging huli, at ang huli magiging una. Amen? Kahit wala ka nito, wala kang ganun, wala kang ganun. Huli ka, hulirat ka. Wala ka ng ganyan, di ka mayaman. Kagaya ng mayaman kanina. Ipamigay mo lang, nalungkot. Ito ng mga alagad ni Jesus. Sabi ni Pedro, Panginoon, binigay ko lang. Magkakaroon ka ng 100-fold. Ang una magiging huli. Ang huli magiging una. Sabi ni Gavin Coleman, sa dami ng binigay ng Diyos sa akin, parang wala na yata susunod na ibibigay sa akin. Mga kapatid, umuulan ng blessing kay Catherine Coleman na sabi niya, parang wala nang susunod, ulan ng blessing. Amen? Mga kapatid, naranasan niyo na ba yan? Nasabi mo, Lord, naubusan na ba? Naubusan na? Walang tigil yung blessing mo eh. Bagsak ng bagsak, dali ng dali eh. May susunod pa kaya nito? Wala. Ang dami na nito. Si Joseph, nagsalita ng malaki. He talk big, speak big, think big. Pinersecute siya. Pag nagsalita ka ng katotohanan, maraming magagalit sa'yo. Magagalit siya kadiliman. Persecute ka. Kasi ang katotohanan magpapalaya sa'yo. At ang gusto ng Diablo, ang tao hindi mapalaya. Ang sabihin sila. So ginawa ng mga tao sa kanya, mga kapatid niya, siya'y pinersecute, siya'y hinagi sa hukay, siya'y binitang alipin sa mga Ismailita na papuntang Egypt. Sa dating sa Egypt, siya'y binitang alipin na buhay, naglingkod bilang alipin sa pinuno ng bilangguan ng hari. Royal prison. Nawala sa kanya lahat. Nawala sa kanya bahay na pamilya niya. Nawala sa kanya ang kanyang tatay. Nawala sa kanyang mga kapatid sa pagsunod niya sa Diyos. Amen? Pag nagsabi ka ng totoo, when you talk big, speak big, think big, mawawala sa iyo lahat. May ahadlang sa iyo. So dito, sarili niyang pamilya, inadlangan siya. Amen? Sarili mong kapatid, magiging inadlang sa iyo. At nakita nung boss niya, nung master niya, pinagpapala siya sa pamamagitan ni Jose. Sabi ng boss ni Joseph, kitang-kita ako malinaw, napagpapala ako dahil Jose, pinagpapala ako. Amen? Malinaw na malinaw. Yung mensahe, pinagpapala ko
Dahil kay Jose. Kaya binigay ng kanyang boss ang pamamahala sa kanyang bahay, sa kanyang business sa bukid, at lalong pinagpala. Kasi malinaw sa kanya, pinagpapala ako dahil ko sa mga kapatid, pag ikaw pinipersecute ka dahil sa katotohanan, ang pagpapala ay dadaloy dahil sa iyo. Amen? Dadaluyan ka ng pagpapala. Alam mo kaya hindi pinagpapala mga tao? Hindi ka kasi pinagpapala ng mga tao. Alam mo bakit pinagpapala yung mga tao? Pinagpapala ka kasi. Kaya natin ang mga tao yan, pinagpapala sila. Sabi nila, pagpapalain ko to. Kasi pag pinagpapala ko to, pinagpapala ko eh. Mga kapatid, ikaw ang dahilan, kaya pinagpapala ang mga tao. Ang pamilya mo kaya pinagpapala dahil sa iyo. Amen? Alam mo, yung taga-Syria, kaya sila pinagpapala, mayroon siyang alipin na babae na taga-Israel. Ang sabi ng babaeng Israelita,